Ayan, hello guys. Kamusta kayong lahat mga palangga? So mayroon tayong istorya ngayon, araw na ito. Ito ay, ayan, nandito sa gilid natin. Kung kilala nyo yan, siya si Francis Kendeye. Bisaya din yan guys, no? Pero lumaki na sa Maynila. Pero marunong magbisaya. Ngayon, panoorin natin yung kanyang karanasan. Dahil siya ay nagpunta ng Colombia. So siya ay isang content creator, traveler, isang vlogger. So, pumalo na rin ito ng mga subscribers na nasa 500,000 sa YouTube. At dito naman sa Facebook ay marami na rin siyang mga followers. So, ating panoorin kung ano nga ba ang naging dahilan ng kanyang pagpunta sa Colombia. Nakakatakot talaga mga langga. Alam naman natin ang Colombia, ang lugar ng Colombia. Sa mga hindi pa nakakaalam, kailangan magsaliksik muna tayo sa mga bansang pupuntahan natin. Panoorin natin mga palangga. Kung hindi lang ako nakawala nun, tiyak kukunin na daw yung kidney ko. Kasi imposible naman kung ospital yun, na ospital ako, na papakawala lang nila at hindi nila ako sisingilin. Kaso hindi nila ako siningil. Ang sabi, di ba, natagpuan nila ako doon sa may damuhan, dinala ako sa ospital. Pagdating sa ospital, sabi nila sa akin, magpahinga lang daw ako, magpahinga ako. Sabi ko hindi, mayroon akong flight. Tapos, sumakay akong taxi. Pagdating ko sa taxi, sinabi naman nila na maghintay lang daw ako, rest lang daw ako, ganyan. Kaso hindi ko talaga kaya, guys. Kaya ilang beses ako natumba. Meron akong gas-gas dito sa noo ko. May gas-gas ako dito. May gas-gas ako dito sa braso ko. Hindi ko alam. Actually, pagdating ko dito, kasi buong biyahe ko talaga, ang naging goal ko na lang, pagkagising ko is makaalis talaga ako sa Colombia. Dahil hindi ko alam ano pwede mangyari kung... Ayan, napanood din yung mga palangga. Alam niyo mga palangga, ang advice ko lang sa inyo, no? Kagaya nito kay Francis. Alam naman niya yung bansa na kanyang pupuntahan. Pero hindi mo talaga maano sa sarili mo kapag nakipag-usap ka. So syempre hindi mo naman kilala yung tao. May maaari talagang mangyayari na hindi maganda sa ano natin. Lalong-lalo na alam natin na sa bansang Colombia, guys. Tandaan niyo guys, so kung kayo ay nanonood or tutok na tutok kayo sa mga Tagalog crime stories, yung mga nangyayari sa buong mundo, mapapanood niyo yun doon, guys. Ang daming mga channel na ganyan sa YouTube. So dito ko napansin yung kay Frances, ang daming nangyayari, alam yun, ang dami ng lugar na kanyang napuntahan. Ito pa talaga ang pinakamasaklap, pinakadelikadong lugar na kanyang pinuntahan. So nandiyan na tayo dahil siya ay isang isang LGBT. So alam naman natin kung ano ang background niya. Alam ninyo guys na nandiyan na tayo sa bansang Colombia. Maraming mga kriminal, maraming mga drugs doon. Tandaan nyo yan. Hindi talaga, kung nakakatakot talaga mga palangga. Lalong-lalo na yung sinabi na wala siyang kilala. Although mayroon man siyang kilala doon na Pilipino sa Colombia, pero nasa ibang lugar. Malayo doon sa kanyang hotel na kung saan siya tumuloy. So yung kwento nga niya, nasabi niya ay nung nag-stay daw siya doon ng almost 10 days na wala siyang kausap, ganyan. So ang ginawa niya ay, dahil yung hotel daw na yun, mayroong bar doon sa taas. So mayroong nakipag-usap sa kanya na isang Colombian national or lokal. Tapos ayun, nag-inuman sila, isang bote ng beer, pangalawa, pangatlo, pang-apat na bote ng beer, may ano na doon na nagkaroon ng problema kasi sabi ng lalaki, magsi-CR lang daw muna ako. Tapos mag-CR ng lalaki, sumunod naman si Frances. Tapos bumalik na yung lalaki, sumunod si Francis. Siguro yun na yung part na yun na yung kanyang inumin na pang-apat bali na bote ng beer na yan. Nilalagyan na ng drugs. Kaya doon na siya nahimatay at bigla siyang nawalan ng malay at pagising niya nasa hospital na siya. Alam niyo guys, sa totoo lang nakakatakot kasi napapansin ko at napapanood ko rin yung mga Tagalog crime stories ng part ng lugar ng Colombia. Alam niyo ba, marami talaga ang kinuhaan ng kidney, kung ano-ano na parts ng katawan, ganyan. Totoo. Kaya adaming namamatay.
Pero so far so good. Ayan, God is good naman sa kanya dahil talagang ginawa na yung best niya na bumangon at umalis sa ospital upang sa ganun ay dahil yung araw na yun mismo ay mayroon siyang flight pabalik ng Amerika. Okay? So, nakakatakot mga langga. Kaya, kung tayo man yung sa part natin, so syempre, kailangan pa rin natin ingat, dobling ingat. Kung di makakayanan ng dobling ingat, mag-tripling ingat tayo sa bansang pinupuntahan natin dahil hindi natin kilala ang mga tao doon. So, wag tayong basta-basta magtiwala. So, yun lamang po yung aking masabi. Nakakatakot ang nangyari kay Francis Kendeye. Ayan. Sa mga hindi pa naka-follow sa kanya, makikita niyo naman din doon. Okay? So, yun lamang po mga palangga. Mag-ingat ang lahat. Bye.